You may be seated in the presence of the Lord, and truly God is good. Amen. Amen. So, para po sa ating mga announcements, muli, pinapaalala po namin, lalo na dyan sa mga nasa online na nanood, kayo po ay kinukumbida namin dito po sa 3344 San Jose Avenue dito sa Daly City. Alas 10 po ng umaga, ginaganap ang lingguhang panambahan. At kung nais naman po ninyong makabahagi doon sa aming intercessory prayer meeting, ito po ay ginagawa tuwing araw ng Tuesday, 7 o'clock ng gabi sa ating Zoom account. Kaya kung interesado kayo, malaman lang po namin. At meron din po kaming iba't ibang Bible studies na ginagawa. At kung interesado rin po kayo, kayo lang po ay magbigay din po ng mensahe. At kung gusto po ninyo na makasama, kung gumigising kayo ng umaga, meron po tayong Monday to Friday na prayer meeting at 5:20 in the morning. Monday to Friday. At doon naman po sa gustong makabahagi, tuwing araw po ng Wednesday, meron po tayong Treading the Land. Kaya inaangkin po natin yung ating para sa ating Panginoon. Kaya yun po ang mga gawain ng Bride of Christ dito sa Daly City. Kaya ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso para tanggapin ang mga biyayang inihanda ng Diyos sa atin dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Amen. To God be the glory. God is good. So, and all the time. Amen. Siya nga pong mapagpalang umaga sa lahat. Salamat po, Pastor Evelyn, Pastor Cesar, the praise team. Truly, God is good. Mabuti nga po ang Panginoon at sa lahat po ng kasama natin sa lugar na ito. Of course, dito sa lugar ng Bay Area, dyan po sa lugar ng Montrose, Sacramento, sa parte po ng Lathrop at Oakley, California. Of course, sa loob po ng Bay Area. Of course, dyan po sa Asia, sa Pilipinas ngayon, meron pong kasama natin, nanonood ngayon, kasama natin sa pananambahan. Of course, dyan po sa Luzon, Visayas, Mindanao, at Metro Manila. Amen. So one thing I know, palagi po natin dinideclare, one thing I know, God loves you. Amen. So mahal po tayo ng Panginoon. Tayo po ay nagtitipon sa araw pong ito upang pasalamatan at sambahin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, may nagtatanong, ano ba yung Bride of Christ? Palagi natin nung ulit. At may nagko-comment, ang Bride of Christ po ay isang full gospel, Bible-based, Christ-centered, Spirit-filled church. Truly, our mission is to bring all people to the kingdom of God through the saving and transforming power of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, ang tinataas po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ngayon po umaga, dadako po tayo muna sa ating declaration. At may request everyone to stand up, please. Tayo po ay tumayo muna at gawin po nating panalangin ang ating pong inuusalo, ating idinideclare. So, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Let's give a clap offering to the Lord. Yung pong pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay, pagpupuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay nga pong wala pong pinakamasayang lugar, kundi dito po sa lugar, you are in the right place in the right time this morning. Amen. Meron po tayong joy sa ating mga puso. Tingnan nyo nga po inyong katabi. Look at your neighbor this morning. Meron po ba siyang kagalakan? Nagagalak po ba siya? Meron siyang joy. Praise the Lord. Hallelujah. So, meron po tayong kagalakan sa umaga pong ito. So, manatili po tayong nakatayo, of course. So, last Sunday, we talk about resurrection. Pinag-usapan po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, the wonder-working power of our Lord Jesus Christ. So, this morning, we're going to talk about rediscover
the Great Commission. Yung pong isang napakadakilang utos na ibinigay ni Lord after ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi niya ito sa kanyang mga disipulo. Bago siya umakyat sa langit, ito yung napakahalagang utos. Ano po? So we need to rediscover the Great Commission, the power, the purpose, and the presence. So this morning, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, Matthew chapter 28. Basahin po natin itong napakahalagang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo bago siya muling bumalik sa langit. At ito po ibinigay niya sa kanyang mga disipulo. At tayo po yung mga present disciple ng ating Panginoon. Lahat po ng believers ng ating Panginoon. Lahat ng mananampalataya para po sa atin itong utos nito ipagpatuloy natin. Pakitaas nga po ang kamay ng lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Even dyan sa online na kasama natin, sa Facebook, YouTube. Amen. So basahin po natin Matthew chapter 28. Verse 18 to 20. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, all power, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, and with the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Let's bow our head. Lord, salamat po. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Lord, alam po namin na ang presensya mo ay nadadama namin sa lugar na ito, Panginoon, ng aming pananambahan. And your power is not limited by distance or even time. Even yung mga kasama namin sa mga kanilang tahanan ngayon, Panginoon. Lord, na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, maramdaman nila ang iyong presensya. Ang Diyos na buhay sa kanilang mga buhay sa oras pong ito. At kayo lamang po mapagpala sa umaga pong ito. May your name be magnified and be glorified in the mighty name of Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen. 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 You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. Hallelujah. Ang sabi sa Tagalog, ang sabi ng Panginoon, yung kanyang utos, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kapamahalaan, ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, go therefore, at gawin yung disipulo ko, o mananampalataya ko ang lahat ng bansa. At turuan niyo sila na sumunod sa akin, at ang sabi niya, ako ay sa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Wow, napakaganda pong pangako ng ating Panginoon. Amen? So, if we analyze the present condition of the lives of the people, we will see all once changes in their life. Makikita po natin, titingnan natin, ang gusto nila ay mga pagbabago sa kanilang buhay. And most of us want something more in life than what we have. Hindi po ba yun ang ating gusto sa ating buhay? Magkaroon pa tayo ng mga bagay na mayroon na tayo, gusto pa natin mayroon pa tayo. We want to make a mark on our empty, mindless age. And we want a cause bigger, purer, and nobler than we are. So we want to change the world and to impact eternity. You know, in the words of a popular book, we want to live a purpose-driven life. Sino po nakabasa na ng aklat na yan? Sinulat ni Rick Warren. You know, there's only one way to do this. We got to rediscover the Great Commission. So muli po nating tuklasin yung napakahalagang utos ng ating Panginoon. Napakahalaga po niya na kinakailangan nating gawin at pagbulay-bulayin sa ating mga buhay. So everyone who is committed to Jesus Christ is by logical extension connected to His great purpose. Sa lahat po tayo na mananampalataya. In fact, perhaps the only reason He is leaving us on this planet is because we have a part in fulfilling His worldwide plan. Hindi po ba nakapakabuti ng Panginoon na isa tayo sa kabahagi doon sa plano ng Diyos? Amen. Isa tayong kabahagi upang mapulpil ang kalooban ng Diyos dito sa mundong ito. So let's look again at this familiar passage at the end of Matthew's Gospel, our Lord's final instruction to His church. Ito yung huling habilin niya sa kanyang church o sa mga mananampalataya
So ang sabi nga ng text natin, kung uuli natin, ang sabi niya, all power has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the ends of the earth. So there are three aspects to Christ's words. Una, the word power. The power of the Great Commission, yung kapangyarihan ng dakilang utos neto ng ating Panginoon. Ang sabi ro sa una, sabi sa verse 18, all power, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sabihin nyo nga po, all power. All authority. So in his death and resurrection, he had conquered Satan, sin, and death. Doon sa kanyang muling pagkabuhay, ay nakonquer niya ang kamatayan. Natalo niya si Satan. Ang sabi ng 1 Corinthians 15 verse 26, the last enemy that will be destroyed is death. Death, kamatayan. Kaya nga po tayo mga anak ng Diyos, tayo po yung beneficiary na ginawa ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo sa kanyang muling pagkabuhay. Kung tayo talagang tumanggap sa Panginoon, alam po ba ninyo, hindi tayo mamamatay spiritually. Amen? Ma-spare tayo, hindi tayo. Kasi tinalo niya ang Diyos. God had given all power into His hands. Kaya nga doon sa Matthew chapter 4, Satan had taken Christ to a mountain and offered Him all the kingdoms of the world. Alam po ba? Ganyan si Satan, no? And here on this Galilee Mount, Christ proclaimed that He now had all power and that Satan had been defeated. I-declare niya na si Satanas ay talunan na. Di po ba, mga magulang at mga kapatid? Wala na si Satan sa ating buhay. Amen. Sapagkat tayo, dati, nakipag-break tayo kay Satan, ngayon nakipag-engage na tayo kay Jesus. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon. And Jesus began the Great Commission by telling us that all power had been given to me. Yun ang sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan, sabi ni Lord, ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. So the implication is that we as His disciple, we will be going, working, preaching, sharing, and ministering in the power of His name. Amen. Sapagkat walang ibang pangalan na gagamitin tayo sa pag-share ng gospel, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Amen. Kasi binigyan sa Kanya ng all power, all authority, ay ibinigay na sa Kanya. And later, Jesus explained that this power is conveyed to us by means of the Holy Spirit. Kasi nasa akin din na po ang banal na Espiritu. Meron tayong power, meron tayong kapangyarihan. Ang sabi nga ng Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Tayo po ay mga witness ng ating Panginoon. That's why it's highly motivational to read through the book of Acts and the epistle, looking for the 95 occurrences of the word power. Paulit-ulit pong sinasabi yung word na kapangyarihan, power. And here, some of what you will find in Acts chapter 3 and Acts chapter 4, the miracles done by the Lord through the apostle. Kung babasahin natin Acts chapter 3 hanggang sa 4, makita po natin ang gawa ng Diyos sa buhay ng mga apostle. Merong mga himala. Doon nga po sa una, about 5,000 soul saved. Naligtas. Alam po ba ninyo, ang pinakamalaga, the greatest miracle of all miracle is born again experience. Amen? Although marami pong gumagaling, himala po yan, pero ang himala sa isang tao, yung dating makasalanan ay nakakilala sa Panginoon. Kasi siya papunta sa langit. Amen? Yun ang himala na ibinigay ng ating Panginoon. Hallelujah. They asked, by what power or by what name have you done this? Sinabi nila kay Peter. Because they saw the miracles, nakita nilang himala na ginawa through the apostle. Nakita nila ang sabi ng mga tao, paano ninyo nagawa yan?
kaninong pangalan ang ginawa nyo? Then Peter, filled with the Holy Spirit, you know, the filling of the Holy Spirit brought boldness for God's work. Nagkakaroon ng boldness. Alam po ninyo, kung walang banal na Espiritu sa atin, hindi natin maisishare ang gospel. Mawawalan tayo ng boldness kung walang banal na Espiritu sa atin. Then Peter said to them, by the name of Jesus Christ of Nazareth. Hindi sa pangalan ng denominasyon, hindi sa pangalan ng tao, kundi ang sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And with a great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord, and great grace was upon them all. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos, yung gospel, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. At every time kung saan pumunta ang mga apostle, ang mga disipulo ng ating Panginoon, meron pong mga himala na nagaganap. Gusto po ba natin na ang himala ay maging normal occurrence sa ating church? Kaya nga po, during that time, in the book of Acts chapter 3, 6-8, makikita po natin ang himala na naganap dito. Ang sabi roon, Peter said to the layman, makita po natin merong pong lame o lumpo. Lumpo doon, ang sabi ng Peter said to the layman at the gate of the temple called Beautiful, ang sabi niya, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ang sabi niya, pilak at ganito, ay wala kami, kasi nandun yung naglilimos. Nanlilimos yung lalaki. Ang sabi ng banal na kasulatan, ng lalaking ito ay lumpo na, doon pa lamang sinapupunan ng kanyang ina. At ang sabi kung itutuloy-tuloy natin ang pagbabasa sa Acts chapter 4 verse 22, he was 40 years old na maganap ang himalang ito. Ang sabi ni Pedro, ginto at pilak ay wala kami, ngunit sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad. Amen? Himala, anong nangyari? And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bone received strength. So he leaping up, he stood, walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Amen. Himala. Sa sinapupunan pa lamang ng kanya, lumpo na. Ipinanganak lumpo. Almost 40 years old. 40 years of suffering. Pero sa isang iglap, sinabi sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad. So that is the power of the name of Jesus. Ito po yung kapangyarihan na nasa atin na, behind us. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 1 verse 16, bigyan natin ng mga supporting verse ng mga talata about the word power. Romans chapter 1 verse 16, ang sabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Ang sabi ni Apostle Paul, the greatest Christian who ever lived on the surface of the earth, ang sabi niya, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita ni Kristo, sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Amen? Ito yung kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi ng 1 Corinthians 2:4, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kaya pag dinideclare natin ang salita ng Diyos, meron pong power. Sabihin nyo nga ulit, power. Hallelujah. Praise the Lord. Powerful na tayo ngayong umaga. Amen. Kaya nga pa i-declare ang salita ng Diyos, meron pong power. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:24, Christ, the power of God and the wisdom of God. At ang sabi ng 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Hallelujah. And in 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. So hindi po tayo binigyan ng Diyos ng pagkatakot. Sino po ang natatakot ngayong umaga? Hindi po tayo binigyan ng takot. Binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at saka po sound mind. Yan po ang kapangyarihan na nasa atin. Ibinigay ng Diyos.
And Ephesians chapter 3 verse 20, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think according to the power that works in us. So what does this mean to us? Yung mga text na sinabi natin. So it means that as we work for Christ, as we lead prayer meetings and teach Bible study, as we go as missionaries, because every Christian is a missionary, as we sing song and win soul and serve Him, we must do so prayerfully. At gawin natin, we need to dwell in the presence of God who gave us the power. Gagawin po natin ito sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah. So, yung po pananalangin natin, the act of being with God, we can accomplish the task by the force of our own mission or personalities. We must do it in the name of Jesus, to whom all power was given. Amen. Kaya nga po lahat ay gagawin natin. Lahat ng ginagawa natin, ipinagagawa natin ng Diyos atin sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya palagi po nating babanggitin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi someone up there. Marami ka na, sino bang Diyos? Someone up there. Hindi po. Banggitin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. That is the power of God. The power behind us. But whenever we labor for our Master, we are doing so under His authority, under His power, with His power in His name. The name of Jesus. So yan po ang kapangyarihan ng Great Commission na binibigay sa atin. Meron na po tayong power. Tingnan nyo nga po uli ang inyong katabi. Mukha na bang may power sila ngayong umaga? Magagawa na ba natin ang Great Commission? We need to discover the Great Commission. So second, ang layunin, the purpose kung bakit ibinigay ang Great Commission ng ating Panginoon. Ang sabi ng verse 19, Matthew chapter 28, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Humayo kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So armed with that power, then we go into all the world preaching, baptizing, teaching, and discipling. You know, it's particularly encouraging to see how the gospel is spreading in our own day. Nag-i-spread po ang gospel. The church is exploding in growth in Latin America and Sub-Saharan Africa. South America is the largest continent of Christian, and Africa has the fastest growing church. In part of Asia, there is a tremendous growth in evangelism and mission. So we are here in this place as missionary. Lahat po tayo rito ay mga missionary. Amen? This is our mission field. So one pastor said, people without God is a mission field. And people with God is a missionary. Kaya tayo, hindi na tayo titingin ng napakalayo pang lugar. Tingnan lang natin yung katabi natin. Tingnan lang natin yung mga kasama natin sa bahay. Tingnan lang natin sa mga katrabaho natin. Yan ang ating mission field. Amen? Hindi na kinakailangan pumunta pa tayo sa ibang continent ng mundong ito. Magmi-mission ako rito. Baka yung maiiwanan mo sa bahay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. People without God is a mission field, and people with God is a missionary. Pastor Frank, I'm not qualified. You know, God doesn't call the qualified. And He qualifies the called. Amen. Because God needs vessel, not specialist. Amen. God doesn't need your ability. He wants your availability. Amen. Yan pong hinahanap sa atin. So we have the task to evangelize the world. We've got to be revived in our evangelistic burden for the world. Kinakailangan po tayo ay lumabas. You know, the keystone of church revival is mission. Kaya nga po palagi natin pinagpe-pray ang mission. Hindi lamang yung kalawakan ng gawain sa iba-ibang mga kontinente ng mundong ito. Ma-mission po natin yung ating mga kasama. Nandiyan sa mga katabi lamang natin. So we got to love as Christ loves, preach as He preached, and go where He is going. He is going to the ends of the earth.
Ang sabi nga niya sa text natin, go therefore and make disciples of all the nation. Make disciples. So, teach is actually make disciples. So, this is a commission to bring the gospel to all nation. Ang sabi nga po, kung hindi po natin dadalhin ang salita ng Diyos sa labas, mananatili lamang itong salita. Amen? Mananatili lang itong word. So evangelism alone is not the commission. So after people are won, they should be baptized, which suggests a local church fellowship. Kinakailangan katulad natin, matapos na makakilala sa ating Panginoon. So kinakailangan turuan, no? Tinuturuan po sa church. They should also be taught, which suggests the teaching and preaching of the Word of God. And please keep in mind that our commission is not simply to win souls. Hindi lamang tayo ma-share, is to make disciples. To make disciples, which include winning them, bringing them into Christian fellowship, and building up in the faith. Kinakailangan po talaga lumago sa pananampalataya. Because the disciple is the one who walks with God, lives the Word, contribute to the Word, and impact the Word. Kaya hindi po tayo titigil. So a disciple is a learner, and he is to be taught all things whatsoever I have commanded you. Yung sabi ng Panginoon, lahat ng itinuro ko sa inyo, ituro nyo. This include the whole counsel, the whole word of God. Ang lahat po ng katuruan. Kinakailangan po tama ang ituturo natin. Ang sabi nga ng Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen? Kailangang matutunan natin yung sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At kinakailangan ang marinig natin ay talagang purong salita ng Diyos. Baka makarinig tayo ng mga false teaching na si Jesus ay half-half Diyos. Meron nagtuturo na 50-50. Hindi ba, Pastor? 50 pagka Diyos at 50 pagkatao, 100. Oh my God, hallelujah. Hindi kaya pinatigil ko. Sabi ko, hindi ganyan ang katuruan. That's false teaching. Jesus is 100 God and 100% human. Kinakailangan saliksikin natin ang salita ng Diyos. Huwag natin pakikinggan ng mga false teaching na nagtuturo ng mali. Hallelujah. Sabi nga because all scripture is profitable according to 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So the church that fails to teach people the whole counsel of God is not obeying the Great Commission. Kaya po tayo dito, meron tayong, may ginagawa po tayong discipleship, meron tayong mga Bible study, prayer meeting, pinagpe-pray po ang lahat, mga kasama natin na talaga pong matuto tayo sa salita ng Diyos. So we have the ministry of reconciliation. Tandaan po natin, we have the ministry. Lahat po tayo may ministry. May ministry po tayo, ang sabi ng 2 Corinthians 5:18. All things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Ibig sabihin, i-reconcile natin yung mga tao na wala pa sa Diyos. Dadalhin natin sa pananampalataya. Yan po ang mission natin. Ilalapit natin yung mga tao sa Panginoon, yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So that is the purpose ng Great Commission. So the power, the purpose, and next, the presence. Ang presensya. Ito pong napakahalaga na kasama natin. Sabi ng Matthew chapter 20, verse 20, teaching them to observe all things that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Turuan niyo sila na sumunod sa akin, yung mga tinuro ko sa inyo, at anong sabi, ako'y sa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. What I promise, amen? Yung presensya ng Diyos ay nasa atin. Yung presensya, naramdaman niyo po ba ang presensya ni Lord kanina? Nagkakantahan lang tayo.
Nag-aawitan tayo, nandiyan po ang presensya at kayong po nandiyan ang presensya ni Lord. And Jesus ended His Great Commission by promising that He will be with us always to the very end of the age. Biruin niyo po yung pangako na yon. What a tremendous assurance. I am with you always. Sa lahat ng pagkakataon, ang sabi ni Lord, I am with you always. If you are a believer of Jesus Christ, kung tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, binigyan ka niya ng command, binigyan ka ng utos, at nandun yung kanyang kapangyarihan, nandun yung purpose na ibinigay sa atin, at nandun yung kanyang presensya. Alalahanin natin, hindi natin magagawa ang Great Commission kung wala ang presensya ni Lord, mga magulang at mga kapatid. Kaya i-acknowledge natin ang Banal na Espiritu. So we notice that the Lord, following His resurrection, keep appearing and disappearing. Palagi siyang lumilitaw. Binibisita niya yung kanyang mga alagad. Napapakita siya pagtapos nawawala siya. Sometimes, at surprising moment, during the 40 days prior to His ascension. In the 40 days, napapakita siya. Tapos nawawala, nagpapakita siya kasi inaalagaan niya yung kanyang mga disipulo. So this suggested that Christ was winning and the disciple from depending on His physical presence and teaching them to depend on His spiritual presence. And even when they could not see Him, He was there in their midst. Hindi po ba hindi natin nakikita ang Diyos? Pero nandyan po ang presensya niya. Kung meron tayong pangangailangan, nandun ang presensya ni Lord. Iniingatan po tayo ng Panginoon kasi palagi natin kasama ni Lord. Ang sabi nga ng Matthew 1:23, He was called Emmanuel, God with us. God is with us, and He reaffirmed that name. Siya po ay kasama natin. He is with us through His Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay kasama natin. He is our helper. He is our helper. He is the Word, in His Word. Makikita po natin yung kanyang salita ay buhay and living and active. Kaya po napaka-importante para maranasan natin na palaging nadadama natin ang presensya ng Panginoon. Basahin natin ang salita ng Diyos. Amen? Basahin natin ang salita ng Diyos. Ito po ay living and active. Ito po ay buhay. Kung meron pong buhay, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Hebrew 4:12, For the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Siya po'y nakakataho nung nilalaman ng ating mga isip. Alam po ba ninyo, alam ng Diyos ang iniisip natin ngayon. Amen? Alam ng Diyos ang iniisip niyo tungkol sa akin ngayon. Hindi. Si Pastor naman, tagal-tagal. Hindi. Biro lang. Joke lang ako. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen? Ang salita po ng Diyos ay buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So His presence is with us. Ang presensya ni Lord nasa atin. So if we obey the Great Commission, He is with us. Ay, yun ang pangako niya. Ang context ng ating text kanina, pag ginawa natin ang Great Commission, ang presensya niya ay kasama natin. At meron pong kapangyarihan, merong power, merong mga himala. Kaya nga sabi ng Mark 16:15-18, ang sabi niya, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And this sign will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents. If they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hand on the sick, and they will recover. So miracle happen. Pag ginawa po natin ang Great Commission, merong himala. Ang presensya niya ay sasama sa atin. Because God is with us. After we proclaim the good news, it accompanied by miracles. Ganyan po si Lord Jesus. Hindi siya gumagawa basta ng himala. Matapos niyang ipangaral ang salita, matapos siyang mag-preach, magturo, accompany, pagkatapos ay may himala. Kaya katulad po ng ginagawa natin sa church. Matapos pong i-declare ang salita ng Diyos, because preaching and teaching will generate faith. Amen? Nagkakaroon po. Anong sabi ng Matthew? Doon sa Acts chapter 5, yung mga disipulo ng Panginoon, kung babasahin natin ng Acts chapter 5, dahil si Peter ay talagang
Very bold siya. At ang presensya ni Lord ay nasa kanya. Alam po ba ninyo, even yung kanyang shadow. Even yung anino ni Peter. Ginamit ng Diyos upang gumaling yung mga tao. Doon sa Acts chapter 5, dinala ng mga tao yung kanilang mga may sakit. Nandun sa mga banig, sa mga higaan. At si Peter lumakad sa gitna ng kalsada doon sa Jerusalem, ang lahat ng tamaan ng kanyang shadow gumagaling. Kasi merong himala. Amen. Merong himala sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po si Lord during His earthly ministry, ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 25, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and diseases among the people. Amen? Pumunta siya sa mga syudad, mga village, nagturo at nangaral. At matapos siyang mangaral at magturo, pinagaling ang lahat ng merong sakit karamdaman. Jesus went through the cities and villages, teaching in their synagogue, preaching the gospel of them. So after preaching and teaching, healing every sickness and diseases. Pinagaling ang lahat. Alam po ninyo, si Lord ay hindi nagbabago. Hindi po siya nagbabago. Anong sabi ng Hebrew 13:8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpapagaling siya noon, nagpapagaling pa rin siya noon. At yung kapangyarihan niya itaglay ng mga mananampalataya. Meron tayong power. Meron tayong kapangyarihan na binigay ng Diyos. And He did miracles. So He lives in us. Kaya nga masasabi natin katulad ni Apostle Paul, ang sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na ibinigay sa akin ni Lord Jesus. Pag si Lord Jesus ay nasa buhay mo, masasabi mo, I can do all things through Christ. Lalo na sa pangangaral ng salita, because every saved people are the temple of God. Lahat po na born again, nakakilala sa Panginoong Jesus, tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Amen? We are the temple of God. Literally, ang Holy Spirit ay nananahan po sa atin. At kitang-kita po sa atin yan. Kasi ang Holy Spirit nagdudulot ng joy, nagdudulot ng love. Alam natin ang bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kaya nga po tayo, ang sabi ng 1 Corinthians 3:16, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya po tayo, we are more than conqueror. Tayo po ay mananagumpay. Amen? Tingnan nyo ang katabi nyo kung talagang mananagumpay. Ha? So whether we go to the nations or to our neighbors, Jesus is there. Beside us, near us, within us, around us. Amen. He will never leave us nor forsake us. Ang sabi ng Hebrew 13:5, He will never leave us nor forsake us. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Iwan ka man ng lahat ng tao, pero ang Diyos hindi ka iiwan. Iwan ka man ng iyong kapartner sa buhay. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kasi palagi siyang kasama natin. So this morning, our conclusion. So that is the power and authority behind the Great Commission. And the authority behind us. The task before us and the presence beside us. Ang sabi nga ng text natin kanina, quote uli natin ng Matthew chapter 20, verse 18 to 20. All power has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat sa umaga pong ito. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang dakilang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. We need to rediscover the Great Commission, the power, the purpose, and the presence. Hallelujah, hallelujah.